Sa buhay, madalas tayong humusga base lamang sa nakikita ng ating mga mata. Kapag marumi ang uniforme, iniisip nating mababa ang katayuan. Kapag mahina ang boses at laging nakayuko, iniisip nating walang halaga. Ngunit may mga taong tahimik lamang, hindi dahil sila'y mahina, kundi dahil daladala nila ang mga sakripisyong hindi kayang unawain ng mundo. Isa sa kanila si Aling Rosa, ang janitress sa St. Matthew Public High School, isang babaeng araw-araw na nakikita ng lahat, ngunit bihirang mapansin. Tuwing alas 5 pa lamang ng umaga ay naroon na siya sa paaralan, tangan ang lumang walis, tingting at timba, naglilinis ng mga silid-aralan bago pa man dumating ang mga estudyante. Kapag uwian na at tahimik na ang buong campus, siya pa rin ang naiiwan upang punasan ang mga upuan, pulutin ang mga kalat at siguraduhing maayos ang lahat para sa panibagong araw. Madalas siyang nakayuko, tahimik at nakangiti lamang kahit kapansin-pansin ang pagod sa kanyang mga mata. Maraming estudyante ang dumadaan sa harap niya na tila hindi siya nakikita. May ilan pang binabalewala siya na para bang isa lamang siyang bahagi ng pader ng paaralan. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, may isang estudyanteng iba ang pagtingin sa kanya. Si Angela, ang pinakamatalino sa kanilang batch, consistent valedictorian at pangarap maging doktor balang araw. Lumaki si Angela na walang ama at iniwan ng kanyang ina noong siya'y 7 taong gulang pa lamang. Simula noon, si Aling Rosa ang tumayong ina niya. Hindi alam ng marami na ang janitress na araw-araw nilang nakikitang nagwawalis sa paaralan ang siyang nagtaguyod sa valedictorian na kanilang hinahangaan. Ngunit dahil sa hiya, pinili ni Angela na itago ang katotohanang iyon. Sa tuwing tinatanong siya ng mga kaklase kung sino ang kanyang magulang, sinasabi niyang nasa probinsya ang kanyang ina. Nahihiya siyang amining janitress lamang ito. Isang beses habang naglilinis si Aling Rosa sa hallway, narinig niyang pinagtatawanan ng ilang magulang ang kanyang kupas na uniforme. "Tingnan mo nga iyang janitress na yan. Mukhang ilang araw nang hindi nakapagpalit," sabi ng isa. "Buti na lang hindi ganyan ang nanay ng anak ko," dagdag pa ng isa habang humahalakhak. Tahimik lamang si Aling Rosa at ipinagpatuloy ang pagwawalis. Ngunit sa likod ng kanyang mahinang ngiti ay ang pusong paulit-ulit na nasasaktan. Nang dumating ang araw ng graduation, punong-puno ng tao ang gymnasium. Nakasuot ng mamahaling bestida at Amerikana ang karamihan sa mga magulang. May dalang bouquet, balloons at mamahaling regalo. Samantalang si Aling Rosa ay nakasuot pa rin ng kupas niyang uniforme dahil diretso siyang pumasok sa trabaho matapos maglinis ng buong campus. Habang nagwawalis siya sa isang sulok, may ilang magulang na muling nagtawanan. "Nakakahiya naman kung may anak akong magtatapos tapos ganiyan ang kasama ko." Narinig iyon ni Angela. Napayuko siya at iniwas ang tingin. Mas pinili niyang manatiling tahimik kaysa ipagtanggol ang taong nagsakripisyo para sa kanya. Hindi niya napansin ang lungkot na dumaan sa mga mata ni Aling Rosa. Nagsimula ang programa, isa-isang tinawag ang mga nagsipagtapos. Dumating ang pinakahihintay ng lahat. This year's valedictorian, Angela Rosa Santos. Palakpakan ang buong gymnasium habang umaakyat siya sa entablado. Nanginginig ang kanyang kamay habang tinatanggap ang medalya. Pagkatapos ay inabot sa kanya ang mikropono upang magbigay ng mensahe. Huminga siya ng malalim, tumingin siya sa audience. Nakita niya si Aling Rosa sa gilid, hawak ang kanyang walis, nakangiting pilit habang pinupunasan ng luha. Sa sandaling iyon, biglang bumalik sa alaala ni Angela ang lahat. Ang mga gabing walang tulog, si Aling Rosa kakalaba ng damit ng ibang tao para may maipambaon siya. Ang mga umagang hindi kumakain si Aling Rosa para masigurong may pagkain siya. Ang mga pagkakataong nagkunwari itong busog na kahit nanginginig na sa gutom. Ang mga gabing nilalagnat ito, ngunit pumapasok pa rin upang hindi sila mawalan ng pambayad sa matrikula. Biglang tumulo ang luha ni Angela. Natahimik ang buong gymnasium. "Bago ko po tanggapin ang karangalang ito," nanginginig niyang sabi, "gusto ko pong tawagin sa entablado ang tunay na dahilan kung bakit ako narito ngayon." Nagtaka ang lahat. Tumingin si Angela sa gilid ng gymnasium. Pwede po ba kayong umakyat?"
Nagulat si Aling Rosa. Nabitawan niya ang walis. Hindi siya makagalaw. "Ma, kayo po ang tinatawag ko." Nagkagulo ang bulungan sa audience. Hindi makapaniwala ang lahat ng dahan-dahang umakyat sa entablado ang janitress na kanina lamang ay kanilang pinagtatawanan. Pagharap ni Aling Rosa kay Angela, lumuhod ang dalaga sa kanyang harapan at mahigpit siyang niyakap. Hagulgol na siya habang nagsasalita sa mikropono. "Siya po ang nanay ko. Ang janitress na pinagtatawanan ninyo ang dahilan kung bakit ako nakatayo rito. Siya ang naglinis ng maruruming sahig para lang mapag-aral ako. Siya ang nagutom para lang may makain ako. Siya ang nagsakripisyo ng lahat para matupad ang pangarap ko." Biglang natahimik ang buong gymnasium. Isa-isang napaluha ang mga tao. Maging ang mga magulang na kaninay nanlait ay napayuko sa hiya. Lumapit si Principal Mendoza at kinuha ang mikropono. Sa lahat ng taong nakatayo rito ngayon, si Aling Rosa ang tunay na inspirasyon ng paaralang ito. Kaya bilang pagkilala sa kanyang sakripisyo, ipinagkakaloob namin sa kanya ang espesyal na parangal bilang ina ng taon. Halos mabitawan ni Aling Rosa ang plake sa sobrang pag-iyak. Hindi niya akalaing darating ang araw na ang kanyang katahimikan at sakripisyo ay makikilala ng lahat. Matapos ang graduation, nagsumikap si Angela sa kolehiyo. Nakapagtapos siya bilang doktor at ang una niyang ginawa ay bilhan si Aling Rosa ng bagong bahay at tulungan itong makapagpahinga sa trabaho. Sa araw ng turnover ng bahay, lumuhod si Angela sa harap ng kanyang ina at nagsabing, "Ma, patawad po dahil minsan ikinahiya ko kayo. Hindi ko po nakita agad na kayo ang pinakamalaki kong biyaya." Ngumiti si Aling Rosa at hinaplos ang kanyang buhok. "Anak, ang pagmamahal ng ina ay hindi naghihintay ng kapalit. Ang mahalaga ay natutunan mong pahalagahan ang sakripisyo. Minsan, ang mga taong tahimik na nagsasakripisyo para sa atin ang siya ring mga taong pinakamadalas nating hindi napapansin. Madalas, abala tayo sa paghabol sa pangarap kaya nakakalimutan nating linggunin ang mga taong nagsisilbing hagdan upang marating natin ang ating tagumpay. Huwag nating hayaang dumating ang araw na huli na ang lahat bago natin maipakita ang pasasalamat. Sapagkat ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa taas ng narating kundi sa pagpapahalagang ibinibigay natin sa mga taong tumulong sa ating makarating doon. Tulad ng sinasabi sa Kawikaan Kabanata 31 talata 28, ang kanyang mga anak ay tumatayo at tinatawag siyang mapalad. Ang bawat sakripisyo ng isang magulang ay nakikita ng Diyos at ang anak na marunong tumanaw ng utang na loob ay tumatanggap ng pagpapalang hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan sa mundo. Kaya habang may panahon pa, yakapin natin ang ating mga magulang, pasalamatan sila at iparamdam ang pagmamahal na matagal na nilang ibinibigay ng tahimik, sapagkat sa bawat pawis at luha nila ay nakaukit ang pag-ibig na walang kapantay at hindi kailanman mababayaran. Gusto mo bang makasave sa binibili mo? Bumisita sa Smart Save to Shop. Link nasa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, comment, at share. Malaking tulong ito sa amin. Sundan mo rin kami para updated sa bagong videos. Forever bless. God bless. Ingat lagi.